After po natin ma-register kanina yung account natin sa Odoo, hindi pa po yun pwedeng gamitin. Kailangan pa po natin i-activate. So, paano ba natin i-activate? Punta po tayo sa ating email account. So, mag-i-email po sa atin sa Odoo. Para po, ayan. So, data confirmation. Ayan. Click lang po natin yung activate your database. Actually, kanina na ano ko na po siya, na-activate ko na siya. So, punta pa tayo sa database. Ang database po, ito po yung, kung halimbawa po, marami po kayong clients. So, multiple clients po kayo. Ito po yung magiging per company nyo. So, naglagay na po ako dito ng magiging sample natin. Yan, for example po, si Nangvat. Good thing kay Odoo, pwede po tayo mag-customize po. Non-VAT ba siya? Yung company natin, non-VAT or VAT. So, si dashboard, makikita po natin dito. Yan. So, may current income, receivables, current expense, saka po payables. Ang kagandahan po dito kay Odoo, makikita po natin yung graph, yung galaw. So, depende po yan sa period. Mamimili po kayo kung anong gusto niyo pong period. For example, gusto niyo po ng January. Ayan, papakita niyo po. Gusto niyo po ba ay per quarter? Pwede rin po, per quarter. Ayan, so, dito naman po, nag-error pa siya kasi wala pa tayo nilalagay na input. Dito pa lang po ako sa sales. Pero kagandahan po dito, meron na po mga analysis. Magkano ba yung cash na receive natin, magkano ba yung cash spent, at may mga ano rin po tayo, mga ratio, performance, profitability, balance sheet. Yun po. As in, sobrang automated na yung Odoo. Pinasimple talaga yung buhay natin dito. Then, dito po sa receivables, sa current expense, wala pa po kasi akong nilalagay, kaya zero pa po yan. Then, dito po sa accounting, ito yung core ng Odoo natin. Kung wala po tayong i-encode dito sa accounting, hindi po tayo makaka-generate ng reports. Ayan, so si customer invoices, ito yung mga benta po natin. Sa vendor bills, ito yung mga payables natin, yung expenses, miscellaneous operations. Dito naman po, ini-entry lahat ng mga non-cash transactions. So, meron, available din po yung bank. Kasi, di ba po, sa bawat company, kailangan po natin ng bank recon. Ayan. Sa mga susunod ko pong videos, papaliwanag ko po sa inyo yan kung paano po mag-config, paano tayo mag-add ng bank account, paano yung setup ng taxes natin, yung customization po ng chart of accounts.